Ako po si kapatid na Anthony Fernando. Nabautismuhan po noong June 27, 2020. Nagsimula yung journey ng aking pananampalataya o istorya ng aking pananampalataya. Sa aming magkakapatid, ako lang yung may bisyo. So, ang bisyo ko nagsimula nung college life. Doon, natuto ng bisyo, inom, sugal, tapos drugs. Si kapatid na Eli ay pag ako'y nagiinom, pag uwi ko sa bahay, siya lagi yung natatamurawan ko sa TV, pero binabaliwala ko lang. Gusto ko lang siyang panoorin dahil magaling siyang mangaral. Hanggang sa nagkaroon ako ng asawa at nagkaroon ng hanap buhay. Nagkaroon ako ng trabaho dahil kailangan kong itaguyod yung pamilya ko. Pero sa kabila ng pagtataguyod, lalong nalulong dahil kumikita ka ng pera. Lalo kang natuto at naging hayok sa lahat ng kalayawan ng laman. Halos nasira yung aking katawan. Nalulong sa lahat ng kalayawan. Hanggang sa patuloy pa rin yung bisyo ko na madyong rito, sugal dito, habang gumagamit ka. Kasi pagka nakakatira ka, lalo kang nagiging hayok sa mga kalayawan na gusto mong gawin. Na umabot pa sa bumabiyahe ako. Nagsiservice ako ng bata parang school service. Naalala ko yung pumunta ako sa isang lugar, tapos hinarang ako ng mga may checkpoint. Yung pala, nakatimbre na ako. Mga 2015 to, no? Ang ginawa ko lang, uso pa ang lagayan nun. So, wala pang isang oras. Kaalis ka na kagad. Ganun nakalakaran nung araw sa atin. Lumipas pa yung mga taon na patuloy pa rin sa ganong klase ng pamumuhay. Hanggang sa mga nakakakilala ka na ng mga kumbaga sa tulak talaga. Nagiging kumpare mo, nagiging kaibigan mo. Ginagamit ka na nila. Nagpapagamit na ako nun sa kanila. Noong 2018, gabi yun, naalala ko bandang alas 9. Alas 8 ang alas 9. Huling linggo ng June, pinasok ang bahay namin ng mga pulis. O yung pakay nila, nahanapan ako ng gantong may gamit ako, lahat. Nakulong po ako ng lalo ng masakit nung mga unang araw, unang linggo na natutulog ka sa sahig. Pag walang susuportang pamilya sa'yo, wala. Nandun ka lang sa lapag. One time, siguro araw ng Miyerkules yun, o tuwing Biyernes, Miyerkules, Friday, may mga sekta na pumupunta sa kulungan, mga nangangaral, may born again, mga pastor, at ang isa doon yung ang dating daan. Na nung balik tuloy yung aking alaala dun sa panahon na hindi ko siya pinapaking. Pagkatapos nun, nag-request pa ako ng yung kauna-unang Biblia ko talaga. Nag-request ako ng Bible. After a week, may action na. Binigyan ako ng Biblia na parang ginawa ko na siyang pocketbook. Lumipas ang panahon pa. Nabasa ko yung Bible ng buo sa loob lang ng maglilimang buwan. Wala akong ginawa kundi magbasa ng daling araw, pag hindi ka matulog ng gabi, sa umaga, kasi wala kang gagawin doon, kundi higa, tulog, kain, tulog, higa, paulit-ulit. Yung paglaya ko, yun yung pinakamasayang pangyayari sa aking buhay. Na dito ko na-realize na nung pag-uwi ko, salang kagad sa UNTV. Manood.
ng aral. Kahit paulit-ulit, kahit replay, tuloy lang. 2018, no? 2019, may doktrina. Ito yung pagsubok sa akin. Nung may doktrina, unang araw ng doktrina, may umarkila sa akin. Nirenta yung sasakyan ko, out of town. 2 araw, hindi natuloy yung doktrina. Pangalawang sunod na doktrina, 2019, ganun na naman. 2018, 2019, lagi akong inaarkila, kumikita ako. So yung kumikita ka versus doktrina, hindi ako nadodoktrinahan. Hanggang sa nagkaroon nga ng pandemic. Year 2020, nagkaroon ng total lockdown. Kumbaga wala nang biyahe. Ewan ko kung ito'y kagustuhan. Yung pangyayaring ito, pandemya sa atin, pero sa isang banda, may magandang nangyari dahil nakapagsimula ako. Nung panahon na yon, inaakay na ako ni Bradman na hoy, may paalala siya na may doktrina. Sabi ko, wala akong lakad na nito. Noong 2020, dire-diretso na. Noong June 2020, nadoktrinahan po ako last week of June. At naalala ko nung ako'y nakulong ay last week ng June ng 2018, nung ako po ay nilubog, 2020, last week of June. 2 years pa bago ako nabautismuhan. At salamat sa Diyos na hanggang ngayon po, nakakailang taon na, lahat ng bisyo nawala. Yung isa na pinakamahirap tanggalin, yung sigarilyo. Nung nilubog ako, parang magic lang eh. Kinabukasan eh, hindi ko na siya natikman. After nung nilubog ako, nawala na yung mga bisyo ko. Sabi nila, unti-untiin mo daw yung sigarilyo, mawawala. Hindi, tinigil ko talaga ng gusto. Nawala siya. Hanggang ngayon, magdadalawang taon na po. At nung naging kapatid po ako, naging aktibo na ako sa mga gawain. Ginagawa ko, sumasama ako sa mga activities, feeding program, mga pre-store. Nung panahon ng pandemya, lagi kami sumasama ako. Tapos pag may mga nagaganap na bautismo sa lokal, nagkakaroon ng pagkakataong makibahagi sa ganung gawain na tumutulong hanggang sa naging ito nga, pinili tayo, isa tayo sa mga piniling group servant sa lokal, isa sa mga group servant sa lokal na hanggang ngayon nagagamit, nagiging bahagi ng gawain sa iglesia. Ako po, si Kapatid na Tonyo, at ito ang istorya ng aking pananampalataya. Salamat po sa Diyos.